Magandang araw po muli sa atin mga kaibigan at mga kababayan from Luzon, Visayas, Mindanao. At siyempre po sa lahat ng mga OFW, saan lupalop man po kayo ng daigdig naroroon, magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa aking channel, Alibuga TV, ang channel na kung saan ay tumatalakay, nagbibigay ng reaksyon sa iba't ibang may init na issue pang politika at sa mga kaganapan na nagaganap po dyan sa ating bansa, sa Pilipinas. So, bago po tayo magpatuloy sa ating pagtalakay sa issue po na ating inihanda ngayon, kung bago pa lamang po kayo sa aking channel, please don't forget to subscribe. Paki-press na rin po yung notification bell para ma-update po kayo anytime na meron po tayong mga uploaded video or meron tayong mga live stream na ginagawa dito sa ating channel, ay makasama po namin kayo at makapanood po kayong lahat. So, usapang sovereignty at sovereign rights tayo mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-OFW. Gaya nga po ng inyo nakikita dyan sa baba, no? Yung ating pinaka-title, West Philippine Sea sa Pilipinas, pakinabangan ng mga Pilipino. Bakit ito ang ating pag-uusapan, no, mga kaibigan? So, alam naman na natin, no, na dekada-dekada na inabot yung usapin tungkol po dito sa dispute dyan sa West Philippine Sea or South China Sea, mga kaibigan. Bago natin talakayin yung mga kaganapan, no, tungkol po dyan sa yung sinasabi natin na dekada-dekada na usapin, ay pag-usapan muna natin, bakit po ba napakahalaga? Bakit napakahalaga mga kaibigan na ito ay patuloy nating ipaglaban, yung ating karapatan dyan sa WPS? Bakit kinakailangan na ipaglaban natin ito? At ito ay hindi natin dapat na basta-basta na lamang ipamigay. Bakit ko po ginamit yung terminong ipamigay? Mamaya po ay tatalakayin din natin at mayroon tayong mababanggit, no? Na kung saan ay talaga namang para bagang ipinamigay na lamang ng libre, no, yung karapatan ng mga Pilipino dyan sa WPS, mga kaibigan. Pero yan mamaya po yan tatalakayin natin. At bumalik muna po tayo, ano po ba yung pakinabang? Diba? Ano po ba yung pakinabang ng WPS na dapat sana ay pinakikinabangan ng mga Pilipino? So yan po ang ating tatalakayin. Unang-una mga kaibigan, etong WPS, gaya po ng alam natin, di ba? Maliliit pa lang tayo, mga bata pa lang tayo, itinuturo na sa paaralan kung gaano kayaman when it comes to natural resources ang ating Pilipinas. At alam niyo po ba na bahagi or malaking porsyento po ng tinatawag na likas na yaman ng Pilipinas, dyan po natin matatagpuan sa WPS o sa West Philippine Sea. Mamaya, alamin natin, talakayin natin ngayon, no, ano-ano yung mga halimbawa ng mga likas yaman na makukuha natin at makikita natin dyan sa WPS. At ito rin po ang dahilan, mga kaibigan. Ito rin po ang dahilan kung bakit ganoon na lang ka-eager at ganoon na lang katindi ang ginagawa ng China na humahantong na doon sa panghaharas nila, pambubuli nila, di ba, sa ating mga kababayan, mga nandiyan sa Philippine Coast Guard, mga mangingisda, di ba? Bakit ganoon na lang yung kanilang panghaharas at pambubuli sa ating mga Pilipino? Ang dahilan po niyan dahil nga po doon sa pakinabang na naroon sa WPS o sa West Philippine Sea. Ano ang halimbawa? Di ba mga kaibigan? Ano ang halimbawa? Una mga kaibigan, yung mga likas sa yaman na nanggagaling po sa karagatan, gaya halimbawa ng isda. Can we just imagine mga kaibigan, kung ilang milyong toneladang isda ang nakukuha dyan sa West Philippine Sea? I will give you an example. Di ba meron ng China, meron tinatawag na yung kanilang panahon ng pagpapahinga sa pangingisda. Dahil ang sabi nila, ay pinalalaki muna nila yung mga isda. Then, may kakaroon sila ng pagkakataon na, kumbaga, ay liberty. Di ba? Kalayaan ng mga isda. At ang dami, di ba? Hundreds of fishing vessels yung sabay-sabay na pumapalaot at nangingisda. And come to imagine mga kaibigan, kung gaano kalaki ang populasyon ng China. At isa sa pinagkukuhanan nila para mapakain yung ganong kalaki ng kanilang populasyon, nanggagaling po dyan sa West Philippine Sea. Yung mga isda, milyong-milyon tonelada
yung kanilang kinukuha. Di ba mga kaibigan? Isa yan sa mga dahilan. Kaya talagang ayaw nilang bitawan yaang West Philippine Sea. Na kung ating iisipin, no, mga kaibigan, yung ating mga mangingisda, mga kababayan natin na talaga namang ang kabuhayan ay nandoon po sa pangingisda. Nababalitaan natin, nakikita natin na hinaharas sila, samantalang ang nakukuha nila ay kakaprangot lamang. Di ba? Dahil hindi po sila pinapayagan na makarating hanggang doon sa kung saan na doon yung talagang kalipunan ng mga isda. Come to imagine that, mga kaibigan. Isda pa lang yan, ha? Isda pa lang po yan. Na dapat sana ay mga Pilipino ang nakikinabang dahil sa atin yun eh. Di ba? Sa atin yan. Yan WPS, yung West Philippine Sea, sa atin yan. At anuman bagay na naroroon, Pilipino ang may karapatan. Pilipino ang dapat na makinabang. Isda pa lang yan, mga kaibigan. Di ba? Hindi na natin pag-uusapan dito yung presyo noong mga milyong-milyong tonelada ng isda na nanggagaling dyan sa WPS. Pero at least kahit papano ay nagkakaroon na po kayo ng idea. Di ba? Nagkakaroon na kayo ng idea sa isipan ninyo kung gaano ba talaga kahalaga itong West Philippine Sea. Kaya dapat natin ipaglaban. Dapat na hindi natin pabayaan. No? Ngayon, pangalawa, mga kaibigan, ay etong kamakailan na issue, no, na naging trending din, na inireport ng Philippine Armed Forces, na kinonfirm naman po ng Philippine Coast Guard, no, yung pagkasira po ng coral reef diyan po sa parte ng dalawang isla diyan sa West Philippine Sea. Ngayon, mga kaibigan, bakit po? Sa palagay ninyo, bakit po sinira? Ito, I will use the term sinira, ha? Ibig sabihin talagang confirm na sinira, no? Dahil yung pinakita po sa report, no, na talagang durug-durug yung mga corals na nagkalat doon, mga kaibigan. Yun ay hindi po natural na disaster yon. Hindi po yun natural na pagkasira lang, na tinatamaan lang ng alon ng tubig tapos nadudurog yung corals. No. Yun po ay sadyang sinira. Bakit? Ano po ba yung dapat nilang yung kinukuha nila na kinakailangan pa sirain yung corals? Alam niyo po yung mga giant clam? Yung mga giant clam, mga higante, mga clam, di ba? Marami po yan dyan sa WPS, dyan sa West Philippine Sea. Na itong mga giant clam na ito ay daang taon ang binilang para po talagang mapalaki ng ganit ng husto. At alam niyo po ba, mga kaibigan, alam niyo po ba kung ano ang halaga nito? At kung gaano nakarami yung mga giant clam na ito, mga kaibigan? Meron po akong mga kinalap na mga impormasyon, no, mga kaibigan. Iilan lang ito. And I'm not saying na purely China ang gumawa ng mga bagay na ito. No, nalathala po sa pahayagan, nalathala. Maging sa Google, you can try to Google it, mga kaibigan. Makikita po ninyo ron. Just type the big giant clam. Lalabas po doon yung ibang mga impormasyon na gaya po nito aking mababanggit. Gaya halimbawa nung panahon na noong 2021, mga kaibigan, 2021, hindi na ako masyado layo-layo pa ng mga kaibigan. Ay meron pong mga nakuha, no, mga illegally harvested na giant clam. Alam nyo kung gaano kahalaga yung nakulimbat o yung nasa bat ng mga giant clam, mga kaibigan? Ito po ay nagkakahalaga ng 3.3 million. Yung isa pa lang yun, 3.3 million. Isang lang po, yung isang kaganapan lang yun. At meron pa. Noong din 2021 pa rin, no? 2021 pa rin, mga kaibigan, na 200 tons. Imagine that, 200 tons na mga giant clam na nagkakahalaga po ng 1.2 billion pesos. 1.2 billion pesos, mga kaibigan, no? At hindi lamang yan, noon namang October 2021, mga kaibigan,
ay 10 of millions tons ng mga giant lump. So gusto ko na imaginein niyo mga kaibigan. Gusto ko imaginein ninyo yung laki ng halaga doon pa lang sa mga giant lump na umaabot na ng mga billion dollars na dapat sana Pilipinas ang makinabang. Diba? Na dapat sana Pilipino ang nakikinabang. Dahil kung Pilipino ang makikinabang doon mga kaibigan, siguro baka hindi na kinakailangan pa nasirain yung mga corals. Diba? Bakit ko nasabi to? Alam nyo kasi mga kaibigan, yung nabalita po na paninira diyan ng coral reefs, no, sa dalawang isla diyan sa West Philippine Sea. Bakit po durug-durug yung mga corals? Kasi alam niyo itong mga taklobo, itong mga giant shells na ito mga kaibigan, hundred of years bago ito lumaki. At ito ay talaga namang natatabunan na ng mga corals. So para makuha mo yung para ma-harvest mo yung mga giant clams na yon, eto mga patay na to mga kaibigan. No, mga patay na dahil talagang umabot na ng Kasi hindi naman importante rin yung kung buhay yung loob kundi yung shells lamang po. No, yung shells lamang. At ako'y nagtingin-tingin din ako sa Googles, no. Alam niyo ba na talagang $1,000 ang presyo. Yung pinaka normal size lang ng giant clam. How much more yung malalaki? 'Di ba? Ngayon paano ba ito ina-harvest? Ito ay nasa ilalim po ng mga corals. Kaya kinakailangan mong sirain lahat ng yung mga coral reefs na yan. Kinakailangan mong durugin para makuha mo yung mga giant na clams na yan, yung mga taklobo, no? Para makuha. So, nagdoon tayo mga kaibigan sa halaga, no? Halaga noong mga laman dagat. 'Di ba? Napag-usapan na natin yung mga isda. Million of tons ng mga isda. Then ito yung mga giant clumps. Pagsama-samahin natin yung mga kaibigan. Gaano kalaking halaga ang nawawala sa Pilipinas? Gaano kalaking halaga ang ninanakaw sa Pilipinas? Asan ang gobyerno? Asan yung ating mga mambabatas? Ilang dekada na, mga kaibigan, ilang dekada na. Come to think of it. I-multiply ninyo yung halaga noong mga nasabat na mga giant clams. I-multiply ninyo sa ilang dekada na ang nakakaraan. Ang Pilipinas tahimik. Ang mga mambabatas natin, ang mga senador natin tahimik. Kaya nga binanggit ko yung yung bang ipinamimigay na lang. Pinamimigay na lang ba? Mga kaibigan. Hindi lamang yan. Hindi lamang yung isda, hindi lamang yung mga giant shells na yan mga kaibigan. Alam nyo ba mga kaibigan, yung usapin sa Spratly Island, no? Alam nyo kung gaano kayaman yung lugar na yan. Lalong-lalo na noong panahon, puntahan natin yung panahon na hindi pa nagagalaw, di ba? Yung langis na nariyan sa Spratly. At ang kagandahan niyan mga kaibigan, ang kagandahan po niyan, ang langis na nariyan sa West Philippine Sea, no, ay natural gas. Ibig sabihin malinis. And bibigyan ko kayo ng idea mga kaibigan. Noong panahon na ito ay hindi pa nahihigop, no? Hindi pa nagkakaroon ng drilling diyan sa lugar na yan, 'di ba? Kaya nagkaroon ng malampaya, 'di ba? Alam niyo ba na sa Spratly pa lang, noong 1978, mga kaibigan, 1978 sa Spratly, 4.7 billion barrels. 4.7 billion barrels yung kanilang pagtaya ng langis na nariya sa Spratly.
Kung pag-uusapan natin ngayon, sa panahon natin ngayon, kung magkano ang presyo ng kada bariles ng langis. Ito mga kaibigan, yung ibibigay kong presyo sa inyo ay crude oil. Yung itim, the black oil na tinatawag nila o black gold na tinatawag nila. Ang isang bariles po mga kaibigan o barrels ng crude oil ay nagkakalaga po ng $100. Crude oil yon, hindi po yun natural gas. So ibase na lang natin sa presyo po ng crude oil kung halimbawa man. Yung 4.7 million o 4.7 billion barrels times 100, magkano po yun? 407 billion dollars. Hindi niyo ba naiisip yung mga kaibigan? 407 billion dollars. Langis pa lang yon. Presyo ng crude oil yon. Hindi po yung presyo ng natural gas na kung saan ito ang meron tayo sa Pilipinas na nariyan sa West Philippine Sea. 407 billion, not million, 407 billion dollars, mga kaibigan. Idagdag nyo pa yung daan-daang tonelada ng mga giant shells. Idagdag nyo pa, kung prepresyohan natin, yung milyon-milyong tonelada ng isda na nakukuha dyan sa West Philippine Sea. Magkano utang ng Pilipinas ngayon? Di ba? Sa palagay ninyo. So kayo tatanungin ko mga kababayan, kayo ang tatanungin ko, mga Pilipino, sa palagay ninyo, dapat ba natin pabayaan ang West Philippine Sea? Dapat ba natin hayaan na lang tayong hinaharas? Hayaan na lang natin na binubuli tayo? At dahil po doon sa panakot na baka magkakaroon ng digmaan na hindi naman malabo naman mangyari mga kaibigan. Di ba? Kung gusto niyo meron po akong mga content sa aking mga live. Nabanggit ko po yan. Pwede niyo hanapin ko sa aking video. Malabo mangyari na magkaroon ng gera. Dahil ganong kahalaga ang Pilipinas, na kahit na sinong bansa, kahit sinong mga bansa, na malalaking mga bansa, na mayroong kapangyarihan na magsagawa ng mga tinatawag nila mga war o gera, ay hindi po nila papayagan na mawasak ang Pilipinas. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, malabong magkaroon ng digmaan. Malabo yun. Pero ang tanong mga kaibigan, papayagan ba natin na magbuli-buli na lang, mangharas-haras na lang itong mga inchik? Papayagan ba natin na gaya ng ginagawa ng ibang mga administrasyon na nanahimik na lang, kaya nga umabot ng dekada-dekada eh. Di ba mga kaibigan? Tandaan ninyo, napakayaman po ng napakayaman ng West Philippine Sea. Na hindi natin dapat sayangin dahil dapat sana itong yaman na nariyan sa WPS, mga kaibigan, dapat sana ang nakikinabang nito mga Pilipino. Na kung maibibigay sa atin, actually nasa atin na nga eh. Di ba? We have that sovereign rights. May karapatan tayo doon. Kaya lang, meron tayong ilang mga administrasyon, no? Na pinabayaan ito, mga kaibigan, pinabayaan. Kaya nga napakaswerte natin eh. Napakaswerte natin, mga kaibigan. Meron tayong isang Marcos na naupo muli sa Malacanang. Bakit ko sinabing napakaswerte natin? Naalala niyo ba yung sinabi ng ating Pangulo? Kung gaano katapang na nanindigan. Di ba? Kung gaano katapang nanindigan ng ating Pangulo. Doon sa nagkaroon ng ASEAN Summit, di ba? Ang sabi niya, ipagpapatuloy namin yung karapatan namin to navigate. Parang sinabi ng aming Pangulo na kahit gaano pa karami yung mga barko nyo dyan, di ba, hindi kami matatakot. Karapatan namin mag-navigate sa lugar na yan. Dahil amin yan. Di ba? Amin yan.
Ngayon, bakit sinabi ko swerte natin at merong Marcos muli? Alam nyo ba mga kaibigan? Alam nyo ba na tanging 2 presidente lamang? 2 presidente lamang ang talagang matapang at nanindigan na yung West Philippine Sea ay atin. Sino? Isang Marcos ngayon at isang Marcos noon. Alam nyo ba 1978 nang ang ating mahal na Pangulo si Apo Lakay ay sinabi niya that Kalayaan groups of island is or was a Philippine sovereignty. 1978. Sa panahon ng administrasyon ng dating Pangulong Ferdinand Edelin Marcos, na yung group of islands diyan sa West Philippine Sea ay pag-aari ng Pilipinas. Pero ano nangyari? Anong nangyari pagkatapos niya Apo Lakay? Diba? Ito na yung nasa intro natin kanina mga kaibigan. Ano nangyari pagkatapos ng administrasyon ni Apo Lakay? Diba? Pumasok na, naghari na. Actually, matagal na panahon, bago pa yung 1978, matagal na panahon, meron na talagang dispute dyan. At dumating pa nga yung pagkakataon, mga kaibigan, na nagkaroon ng tinatawag na Sino-Pinoy. Diba? Sino-Pinoy confrontation. Kailan yan? Noong 1951. 1951. Nagkaroon na po ng confrontation dyan. 1951 pa. So mahabang panahon na po yung dispute dyan sa WPS. Pero pagdating po noong 1978 sa administrasyon ng dating Pangulo Ferdinand Edelin Marcos, sinabi ng ating Pangulo Marcos na that group of islands dyan sa West Philippine Sea ay pag-aari po ng Pilipinas. Ngayon, dumating yung iba't ibang mga administrasyon, no? Sisimplihan ko na lang mga kaibigan, dumating yung iba't ibang mga administrasyon, pinabayaan ito. Pinabayaan. Pero muli nabuhay ito mga kaibigan, muli nabuhay po ang issue nito noong 2012, nung magkaroon po ng tinatawag na standoff between China and the Philippines. No? Yan po yung doon sa Scarborough Shoal, yung Baho de Masinloc noong 2012, mga kaibigan, ng April. Na kung saan dito naman ay 3 presidente. Diba? 3 presidente ang nag-usap-usap, nag-meeting po para sa ganon ay mag-file mag-file po diyan sa International Arbitral, no? Tungkol po doon sa ating paghahabol po diyan sa West Philippine Sea. Si dating Pangulong Ramos, si dating Pangulong Estrada, nag-meeting sila noong panahon na ang Pangulo ay si Benigno Aquino. No? Benigno Aquino. And noong pong January 22, 2013, January 22, 2013, yun nga po ay nag-file sila sa International Arbitral Tribunal, no mga kaibigan, ng may kinalaman po diyan sa sa West Philippine Sea. Diba? So nag-file at alam natin kung ano ang naging desisyon. After 6 years, if I'm not mistaken, after 3 years. After 3 years ay naglabas po. Naglabas ng ruling ang International Tribunal. At yung kanyang inilabas na ruling ay pabor po sa Pilipinas. Kailan yan? Yan naman ay naganap noong July 12, 2016. So the ruling na inilabas ng International Tribunal o na International Arbitral Tribunal ay pabor po sa Pilipinas. Subalit, ang nakakalungkot ay hindi naman po ito ay binaliwala. Binaliwala ng China. Yung ruling na inilabas ng International Arbitral Tribunal.
And secondly, na mas nakakalungkot mga kaibigan, 2016 ay termino na po ito ni Tatay Digong nila. July 12, 2016, no? Nang maglabas po ng ruling itong International Tribunal o International Arbitral Tribunal, mga kaibigan, na pabor sa Pilipinas, ang nakakalungkot ay ang naging pahayag ni Tatay Digong nila. Ano ang sabi ni Tatay Digong nila noong December 17, 2016? I will not impose anything to China. I will not impose anything to China. Bakit ganun, mga kaibigan? Diba? Bakit ganun? Naglabas na ng ruling ang International Arbitral Tribunal pabor sa Pilipinas. Pero ang sabi ng noon ay presidente si Tatay Digong nila, I will not impose anything against China. At alam niyo po ba, dahil sa takot na di umano, baka girahin tayo ng China, pinayagan pa. Pinayagan pa na magtayo ng mga establisimento diyan sa mga isla na sakop ng EEZ ng Pilipinas. Sakop ng pag-aari ng Pilipinas. Kaya ang malaking tanong, bakit? Di ba? Hindi ka na nag-impose, hindi mo na ipinatupad. You never put any impose against China through that ruling na inilabas po ng International Arbitral Tribunal, mga kaibigan. Di ba? Hindi ka na nag-impose, pinayagan mo pa ang China na magtayo ng iba't ibang establishmento. Ano ang implikasyon nito? Ano ang kasing kahulugan nito, mga kaibigan? Ipinamigay na lang ng ganun-ganun lang. Ano ang ipinamigay ng ganun-ganun lang? Ang ipinamigay ay kabuhayan na sana makakatulong sa lahat ng mga Pilipino. Ang ipinamigay ay ang kinabukasan po ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Ganyan kasi kahusay no? Ganyan kahusay yung dating Pangulo. Ganyan kahusay si Tatay Digong nila. Ano ang posibleng dahilan? Check nyo na lang po sa aking ibang mga video. No? Check nyo na lang po sa ibang mga video ko, mga kaibigan, kung ano yung mga posibleng dahilan. At bakit ganito na lang kabait? Di ba? Bakit ganito na lang ka-close? No? Yung dating administrasyon sa mga China. Meron po ako mga niyan. Meron po ako mga video, no? Hanapin niyo na lamang po. Na ito rin yung dahilan kung bakit lalo naging agresibo ang China at nagkaroon ng lakas ng loob na patuloy na mangharas, patuloy na mambuli sa mga Pilipino. Pero alam niyo, nakakatawag ng pansin. Nakakatawag ng pansin at saka nakakatuwa kahit papano. Di ba? Na etong ating mga mambabatas at ilan sa mga senador natin ngayon, no, mga kaibigan, ay talaga namang naglalakas ng loob. Naglalakas na ng loob. Nag-iingay na rin pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Saan sila humuhugot ng tapang? Saan sila humuhugot ng lakas ng loob na ngayon ay mag-ingay? Dahil po sa tapang at paninindigan ng ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos. Kaya lang, ang isang malaking katanungan, mga kaibigan, hanggang ingay lang ba? Magiging ningas kugon lang ba? Yung pag-iingay nitong mga magigiting natin mga senator patungkol po dyan sa West Philippine Sea.
Nakakatuwa, di ba? Dadagdagan nila ng dadagdagan nila ng pondo ang Philippine Coast Guard. Tapos magdaragdag sila ng mga army station. Diyan sa Pangasinan, if I'm not mistaken, Pangasinan, sa Palawan, di ba? Magtatayo sila ng mga karagdagang mga army station, then magdaragdag sila ng pondo para sa Philippine Coast Guard. Pero ang tanong, hanggang doon na lang ba yun? Matatapos kaya ang termino ni PBBM? Meron kayang mangyayari dyan sa WPS? Or pagkatapos ng termino na ito ni PBBM, babalik na naman tayo sa tulad noon, pagkatapos ni Apo Lakay, inabot ng dekada-dekada, na mayagpag, nagpubos ng yaman dagat na para sana sa mga Pilipino itong China. Kaya ang tanong, mga kaibigan, yung karapatan natin sa WPS, yung dapat nasanay tayo, Pilipinas, Pilipino, at yung susunod na henerasyon, ang makinabang diyan sa WPS, mababaliwala na naman kaya. So ako, nananawagan ako. Through my small channel lamang to, mga kaibigan. Pero baka sakali naman, di ba? Baka sakali lang, marinig at mapanood nung ating mga magigiting na mga mambabatas at mga senator. I salute all of you. Sa tapang na pagsasalita ninyo ngayon, sa tapang na paninindigan ninyo ngayon. Pero may tanong lang po ako, isa lang. Hindi po kaya ningas kugol lang ito? Sana hindi. Sana hindi. Isipin po natin yung pakinabang po na mga kayamanan dulot po ng West Philippine Sea. Yung mga yaman dagat, yung mga natural resources na naririyan. Kailangan ng Pilipinas yan. Kailangan niya ng Pilipinas. Kailangan niya ng mga susunod na henerasyon. Para yung pangarap ng ating Pangulo ngayon, na siyang pangarap din ni Apo Lakay noon, mapakinabangan sa hinaharap ng mga Pilipinas, ng mga Pilipino. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sana ay kinapulutan niyo po itong ating video ngayon ng ilang mga karagdagang idea, karagdagang kaalaman, no po. And bago po tapusin itong video na ito, again, para po doon sa mga makakapanood nito, mapapadaan sa channel ko, mga bago pa lang na hindi pa po nakasubscribe, please, paki-subscribe na lang po, Alibuga TV. Mga kaibigan, paki-click niyo na rin po yung notification bell. And magkita-kita po tayo sa mga susunod. Meron din po akong live stream, mga kaibigan. At kung inyo pong kakalimbangin yung notification bell, no, ay malamang na ma-update po kayo at makakasama ko rin po kayo sa aking mga pagla-live po. Muli, magandang gabi po, magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat.